Hi, good morning. Happy Sunday. Vlog tayo. Like, share, and subscribe to my YouTube channel, Simply Sabong. Disclaimers as usual. Huwag nyo nang panoorin to kung ayaw nyo content namin ng vlog ko. Okay. Topic natin, cutting and station. Okay. Ang cutting, para sa amin namin mga nakauna sa pagsasabong, mga tinuro rin sa amin, ang gagaling yan ng power ng cutting sa drumstick, sa thigh, hindi sa shank. Kaya kung mapapansin nyo, yung magagaling na bloodline, mga all bloodlines, mahaba ang thigh nila kaysa sa shank. Kasi yan ang gagaling ng power. Kasi yung iba, dalawa naman kasi klase ng breeder commercial breeder sa kanyang hobby is yung personal breeding. Ako, di naman ako commercial breeder, hobbyist ako. Gusto ko yung medium station lang, tumaas lang ng konti sa medium station. Kasi mas gusto ko mahaba ang thigh kaysa sa shank. Kasi yung iba naman kasi gusto yung mga commercial breeder saka mga bago ngayon gusto nila yung mahaba ang thigh. Hindi yun ang istasyon kakala nila. Pero kung papansinin nyo sa laban, ang madalas manalo o sandali mabilis mga pumatay ng manok ng kalaban, yung mahaba ang thigh, hindi mahaba ang shank. Hindi naman laro ng basketball ang sabong. Tignan nyo, pansinin nyo. Ang istasyon ng manok mula sa pinagkakabitan ng thigh sa katawan, sa singit hanggang sa dulo ng shank. Sa shank naman, saka sa tuhod, kailangan tuhod ganyan lang ang galaw. Ganyan lang, hindi kumakalog ganyan. Pag kumuha kayo naman, kinatak nyo ganyan, tapos galawin yung ganyan, i-twist nyo left and right yung tuhod. Pagka nag-twist yan, may kaltis yan. Gumagano ng palo yan, hindi maganda cutting yan. Tandaan nyo, pansinin nyo, palo ng palo yung mga matatangkad na manok, hindi makamatay. Sa sobrang talim ng tare, 1, 2, 3 pinakamaraming palo, dapat may resulta na yan. Hindi nagtatagal ang sabong dito. Ang talim ng tari dito. Ang talim ng tari, pagka tinamaan ka yan, warak ka. Lagi ko sinasabi. Kaya, mas maganda, kita nyo yung mga lemon, mga sinauna, mga bloodline, mga butcher, mga unang claret, mga old lines, mahaba ang thigh kaysa sa shank. Kasi sa shank, nanggagaling ang power. Kaya kung kukuha kayo naman, kami, personally, ayaw namin yung mahaba masyadong thigh. Ang shank nila. Ang karo, kung tawagin niya, ang karo, hindi balanse. Mas gusto namin, yung pantay lang ang haba ng thigh at saka shank. Or mahaba ng konti ang thigh. Kita niyo yung mga old line na lemon. Kung titignan mo, mababa kasi maigsi ang shank nila, pero ang haba ng drumstick and thigh, nandiyan ang power. Kaya importante yan, yung sa amin, importante yung drumstick and thigh all the way sa shank. Kailangan maganda tuhod, ganyan lang ang movement, hindi gumaganyan, hindi kumakalug ang tuhod, ang kaltis. Walang pamatay na palo yun. Tandaan nyo, ang talim ng tare. Slasher tayo rito, hindi gap fighting. Iba ang style ng Pilipino sabong. Kaya, mas maganda kung pipili kayo sa amin, para sa amin, yung hindi mas mahaba yung shank. Maganda lang tignan niya sa mga bagito. Kasi, kung commercial breeder ka, siyempre, i-breed mo yung gusto ng buyers mo. Commercial breeder ka, negosyo yan Pero kung personal kami,
tinuro rin sa akin ng mga sinaunang mananabong, mas maganda at naobserbahan ko, mas magaganda mahaba ang tie kesa sa shank. Mas magagandang cutter sila. Isa pa, pagka pinag-usapan ng cutting, bukod sa maganda pagkaka-point niya, kailangan maayos rin ng pagkakatahe. Nasa bloodline nga, empower. Pero kung masama naman ang pagkakaasinta ng tare, wala rin. Kailangan magkakasama yan. Isang team yan. Yung isang buo yan. Rearing, selection. Sa selection yan, mapipili nyo. Tingnan nyo yung balanse. Yung balanse at tindig ng manok, hindi nakapasok ang tuhod, hindi nakalabas yan. Huwag kayong magmamanok na may diferensya ang paa. May mga pihaya. Ngayon, kung magaling naman talaga yung manok, gusto nyo, at may diferensya pa, kailangan magaling ang nagtatari. Siya mag-a-adjust sa angulo. Hindi naman kailangan lagi sa puwet yan, sa tuhod, o kung saan na inaano. Kailangan magaling yung mananari ang mag-a-adjust sa manok. Hindi yung manok ang mag-a-adjust sa mananari. Parang handler din yan. Yung handler ang mag-a-adjust sa gusto ng manok, hindi yung manok ang mag-a-adjust sa handler. So, ganun lang yan. Common sense lang yan manok na yan kaya kailangan pag pinag-usapan ng cutting, may connection niya sa stasyon ng manok, sa tindig ng manok. Tignan nyo, obserbahan nyo, 1, 2, 3, pinakamarami 3 palo, kailangan tapos na sabong, hindi nagtatagal. Iba kita nyo, palo ng palo, palo ng palo, ang dami magbigay ng palo, hindi makamatay, hindi mamatay-matay. Kasi nga yung cutting, lalo na pagka masyadong na-workout, hindi nahimas, hindi nakapagpahinga na maigi ang manok, muscle bound ang manok, atrasado sa paluan. Pero mga balanseng manok, ang bilis sa unang paluan niya, di ba sabong, pagka nakauna ka, nakapondo ka na. Tandaan nyo, ang talim ng tari, mga brad. Pansinin nyo, yung mabibilis pumatay, medium station to medium high lang. Pagka titingin naman kayo ng shank, tingnan nyo yung maganda likod, diretso rito. Saka tingnan nyo yung mga kaliskis. Kailangan malalaki kaliskis ng manok. Dapan-dapa na malalaki kaliskis. Not unless meron niyang mga heavy sa oriental na asil yan, iba kaliskis nun. Pero titignan nyo, yung magandang kaliskis, yung latag ng kaliskis, makinis, saka dilaw na dilaw, pearl white, makinis ang pagkakalatag ng postura ng kaliskis, yung malalaki. Tingnan nyo, pansinin nyo, mas magaganda ang cutting at mabilis mamatay ang mga medium station saka kesa sa mga sobrang tatangkad na manok. Hindi na balanse para sa amin yun commercial na yan. Sige, sana maski pa paano may na-pick up kayo. Ang cutting nasa bloodline yan, yung power saka sa istasyon, saka sa asinta ng tarik. Okay, shoutout tayo Raken Goldkin ng Cagayan de Oro. Mga kaibigan ko dyan sa mga Cagayan de Oro, sila Rona Canoy, saka sila Danny Canoy, mabuhay kayo. Arlene Mendoza, shoutout kita. Joanne May Orillaneda ng Panabo City. Carlo Van Antonio Termentera, Gringo and Gary Tamayo na USA, Lee Marvin Katam Isan, Roy Ordonez, Frank Isaac. Yung mga nagtatanong nga pala kung ano farm ni Frank Isaac, Munting Pangarap Game Farm sa Seawolf. Pagtanong nyo na lang sa Lukban. Magtanong-tanong lang kayo. Lit lang naman ang Lukban, parang Hamlet lang yan. Saka Lucky Munoz, Mel Jaco, of course, sila Jerry Nagal, thank you Jerry, Ramil Emplorgo,
Johnny Sinolay, Joseph Salanga, Attorney Abel Almario. Happy Sunday at mabuhay. Congratulations sa housewarming mo ngayong araw. Okay, I'll see you again, guys. Mahalin natin ang kultura natin. Be proud to be a Filipino. Magkaroon tayo ng disiplina sa pagtatapon ng basura. Tayo rin ang mahirapan. Don't pollute our environment. Support all orphanage within your area. Children Cancer Ward. Support natin. Mentally and physically challenged children foundations. Tulungan natin sila. At yung mga para-Olympic athlete. Ganun din ang mga home for the aged. Let's give them a happy ending. Okay, guys, I'll see you again. Peace and love.